Malinaw na nakita ng ating bida na papunta na sa kanya ang spear ng pirata. Hindi naman ito kinabahan at inisip na ito na ang kanyang tsansa para subukan ang kanyang tunay na lakas. Sinabi naman sa kanya ng spearman na nahihibang na daw ata siya dahil nakita nito na hindi sinusubukang umiwas ni Chon. Sa isang mabilis na iglap ay napunta na agad ang kalaban sa harap ng bida pero nakatayo lang ito doon ng diretso. Hindi makapaniwala ang pirata dahil tumama na ang kanyang spear sa espada ni Chon pero hindi man lang ito gumalaw ng kahit na konti. Nasobrahan ata ng ginawa si Chon dahil makikita natin na nagsuka ito ng dugo dahil sa bigat ng kanyang teknik. Dahil masyadong nag-focus ang kalaban sa ating bida ay nakahanap ng pagkakataon si Gopang para saksakin ito sa likod. Sinabi niya sa pirata na masyado siyang naging kampante at iyon ang dahilan ng kanyang pagkatalo. Seryoso namang sinabi ng spearman na hindi siya basta-basta matatalo ng ganun lang. Inipon nito ang lahat ng kanyang lakas at inatake ang barko kaya mabilis itong nahati sa gitna. Nagkagulo naman ang lahat dahil wala na silang magagawa kundi ang mahulog sa ilog. Nagpanik ang mga ito dahil lahat sila ay naghahanap kung saan sila kakapit para hindi sila taangayan ng alon. Nung kalmado na ang lahat ay tinanong ni Gupang ang mga ito kung ayos lang ba sila. Nagulat naman ito nung sinabi sa kanya ng alaga niyang babae na hindi daw nila makita ang ating bida kahit saan. Lalo pa itong nangamba dahil narinig niya na hindi din mahanap ng Zug Royal Family ang kanilang bunso na si Zug Songkai. Sinigaw nilang lahat ang pangalan ng dalawa pero kahit anong gawin nila ay walang sumasagot. Makalipas ang 3 linggo ay lumipat muna ang ating storya sa lugar ng Merchant King sa Guzhou. Makikita natin doon na nagsasayaw ito sa tuwa dahil napakadami na niyang pera. Inisip nito na hindi mangyayari iyon kung hindi siya pinagkatiwalaan ng ating bida. Naluha ito dahil gusto sana niyang ibalik kay Chon ang kanyang utang pero hindi na daw niya ito magagawa dahil wala na siya. Habang pinagdadasal ang ating bida ay merong kumatok sa kanyang pintuan at sinabi na merong gustong kumausap sa kanya sa labas. Tinanong naman nito kung galing ba ang naghahanap sa kanya sa 10 big faction at kung mukha daw ba itong mayaman. Nung sinabi ng bantay na isa lamang itong martial artist na mukhang walang pera ay sinabi ng Merchant King na paalisin na lang niya ito. Makalipas ang ilang sandali ay meron ulit kumatok at tinanong nito kung pwede daw ba siyang pumasok kaya pinatuloy naman niya ito agad. Pagkalingon ng merchant ay nanlaki ang mga mata nito at napasigaw dahil hindi niya inaasahan ang kanyang bisita. Ito ang ating bida at nakangiti nitong tinanong sa Merchant King kung handa na ba siyang pasukin ang 3 Spiritual Minds Treasure Tomb. Habang merong tinatawag si Chon sa labas ay hindi pa rin makapaniwala ang merchant at sinasabing multo lamang ito. Lalo itong nagulat nung lumabas doon ng isa pang patay na si Zug Songkai. Napasigaw ito dahil takot pala ang Merchant King sa multo at lalo pa siyang natakot dahil dalawa ang nasa harapan niya ngayon. Sinuntok naman ng ating bida ang pader sa gilid ng mukha nito at sinabing tumahimik muna siya. Nakikita naman daw nito na hindi sila namatay at kailangan daw niyang itikom ang kanyang bunganga dahil meron siyang sasabihin. Bigla namang nagbago ang asal ng Merchant King at sinabi nito na sinabi daw ng lahat na patay na silang dalawa pero hindi siya naniwala doon kahit na konti. Nung makaupo na sila ay tinanong ng merchant si Chon kung ano ba talaga ang nangyari sa kanila. Pinaliwanag nito na tinangay sila ng alon nung nagkagulo ang lahat sa Yangtze River. Napadpad sila sa Hubei at mula doon ay pumunta sila sa Hunan at doon na tumuloy sa Guzhou. Nalito naman ang merchant dahil alam niya na party na ng Just Faction ng Hunan at nandoon din daw sa lugar na iyon ang Zug Royal Family. Alam din naman ito ng ating bida pero sinabi nito na hindi nila mapupuntahan ang treasure tomb kung malalaman ng lahat ng buhay sila dahil ipapadala agad sila sa kanilang mga pamilya kung ganun. Sinabi din nito na partner nila si Zug Songkai at hindi lang basta kasama dahil imposibleng pasukin ang treasure tomb nang hindi siya kasama. Lumipat muna ang ating storya sa Mount Huasek at makikita natin doon na nanghihingi ng tawad si Gupang sa master ng ating bida. Sinabi nito na hindi niya nagampanan ang tungkulin niya bilang guardian ng Lotus Unit at kasalanan niya kung bakit namatay ang estudyante niya. Hinawakan nito nagbalikat ng lalaki at sinabi na wag niya ito masyadong damdamin. Sinabi din nito na kakabalik lang niya sa Mount Huasek dahil sa misyon at pagod pa ang kanyang katawan at utak kaya hindi pa niya alam ang sasabihin. Dahil doon ay naghingi na ulit ng tawad sa kanya si Gopang at sinabing aalis na muna siya para makapagpahinga muna ang master.
Pagkaalis ng lalaki ay bigla na lang nilabas ni Jong ang isang sulat at sinabi sa kanyang sarili na kakaiba daw talaga ang kanyang estudyante. Ang sulat na iyon ay galing kay Chon at sinabi nito na ayos lang siya at kasama din niya si Zug Sungkay. Nanghingi ito ng tawad dahil pinag-alala daw niya ang kanyang master pero sinabi nito na wag na muna niya itong ipagkalat sa iba at sasabihin na lang niya ang lahat sa kanya pag nakabalik na siya sa Mount Hua. Napatingin na lang ito sa langit dahil hindi naman mapipigilan ang kanyang pag-aalala kay Chon kaya sinabi nito na bilisan na lang niyang umuwi. Bumalik na ulit ang storya sa ating bida at makikita natin na tinitignan nito ang kanilang makakasama. Nabilang niya na merong 9 na second-class warriors at meron din isang first-class warrior na malapit ng maging master. Sa loob ng opisina ng Merchant King, sinabi nito kay Chon at Zug Songkai na pinaalam na niya sa mga warrior na papasukin nila ang treasure tomb. Nung tinanong sa kanya ng ating bida kung sigurado ba siya sa kanyang mga kinuha ay sinabi lang ng merchant na hindi nila kailangang mag-alala. Kilalang kilala daw nito ang mga iyon at gumawa siya ng deal na hinding-hindi nila matatanggihan. Hindi na rin daw nila kailangan magtago ng itsura dahil hindi sila kilala ng mga ito at ang sinabi lang niya sa mga warrior ay partner niya ang mga ito. Nung ayos na ang lahat ay inabot na ng ating bida sa merchant ang eksaktong lugar kung nasaan ang treasure tomb sa Chongqing. Kailangan daw niyang kabisaduhin ito agad at sunugin pagkatapos para hindi ito kumalat. Dumating na ang araw na pupunta sila sa treasure tomb at habang naglalakad ay napatingin ang isang warrior sa ating bida at kay Zug Songkai at tinanong kung kailangan ba talaga nilang sundin ang dalawang batang iyon. Pinatahimik naman siya ng isang lalaki na nagngangalang Wang at sinabing hindi ba niya napansin ang magandang tindig at porma ni Chon. Hindi daw nila kailangang mahiya kahit bata lang ang kanilang sinusunod dahil meron na silang kasunduan ng head merchant. Makalipas ang ilang oras na paglalakad ay dumating na sila sa lugar na puro bato ang daanan. Tumigil doon ang ating bida at tinanong sa kanya ng mga warrior kung ano ang tinignan nila doon. Sinabi ni Chon na nasa lugar na iyon ang lagusan papasok sa isang treasure tomb. Nung tinignan ni Zug Songkai ang mga bato ay meron itong nakitang pattern kaya lumapit ito at tinignan ng mabuti. Nahanap nito agad ang isang switch at pagkapindot niya nito ay nakita na ng lahat na lumabas doon ang entrance ng treasure tomb. Agad namang pumasok doon ang ating bida kaya sinindihan na ng mga warrior ang kanilang mga ilaw at sumunod na sa kanya. Pagkadating sa baba ay makikita doon ang malaking simbolo ng 3 spiritual minds. Lumapit bigla sa kanya ang warrior na si Cho Ryan at tinanong kung kaninong libingan ba ang kanilang pinuntahan. Nakangiti naman itong sinabi na kanina pa daw niya binabanggit na isa itong tomb at hindi isang libingan. Nung tinanong ulit ng babae kung kanino nga ito ay nagulat ang lahat nung sinabi ni Chon na ang treasure tomb na iyon ay ang sa 3 spiritual minds. Nung sinabi ng iba na chismis lang daw iyon ay sinabi sa kanila ng ating bida na makikita nila ang totoo kapag pumasok sila doon. Nagsalita naman agad si Wang at sinabing kahit delikado ay susundan niya ang kanilang commander na si Chon sa loob. Dahil pumayag na din ang lahat ay gumawa na agad ng plano ang ating bida. Siya daw ang pepwesto sa harapan at puprotektahan nilang lahat si Zug Songkai sa kanilang gitna. Pero, kailangan din daw na hindi nila harangan ang bata dahil kahit hindi halata ay siya ang pinaka-importante sa kanilang lahat doon. Ang lugar na iyon ay parang isang napakalaking machinery at nagkalat sa loob noon ang mga patibong. Si Zug Songkai lamang daw ang makakakita sa mga ito at ang makakagawa ng paraan para masira sila. Habang naglalakad ay bigla na lang tumigil ang bata dahil kumuha ito ng isang maliit na bato. Tinapon niya ito sa kanilang dadaanan sa harapan at makikita natin na bigla na lang lumabas doon ang mga patusok. Bumilib naman sa kanya si Wang at tinanong kung paano niya nalaman na meron patibong doon. Nung sinabi sa kanya nito na bigla na lang niya itong nakita ay hindi na ulit ito tinanong ng warrior. Sinabi na lang nito sa ating bida na kakaiba daw ang batang iyon dahil meron siyang napapansin na hindi nila nakikita. Sumang-ayon naman doon si Chon at sinabing wala silang mapapala sa lugar na iyon kung hindi nila kasama si Zug Songkai. Tuloy lang sila sa paglalakad at lahat ng patibong ay nakikita ng bata kaya hindi sila napapahamak. Napahinto naman sila bigla dahil merong mga wooden figures na nakatayo sa kanilang dadaanan. Sinabi ni Zug Songkai na ngayon lang siya nakakita ng ganong klase ng machinery kaya hindi nito alam ang gagawin. Nanghingi naman ng tawad sa kanya ang ating bida dahil masyado silang umaasa sa kanya at huwag na daw siyang mag-alala dahil ang kanyang senior brother naman ang bahala.
Sinilip naman ng bata ang paligid at sinabi kay Chon na pwede siyang gumalaw ng maluwag dahil walang ibang patibong na nandoon. Nag-alala naman si Wang sa ating bida at tinaong nito kung ayos lang ba na siya lang muna ang aabante. Sinabi nito na hindi niya kailangan mag-alala at bantayan na lang nila ng maayos ang bata. Pagkalapit nito sa harap ng kahoy ay bigla na lang itong gumalaw at umatake. Buti na lang ay nakita ito agad ng ating bida at naka-atras ito ng mabilis. Nung wala na siya sa harap nito ay nakita ng lahat na bumalik lang ito ng parang walang nangyari. Tinanong ni Chon ang bata kung kaya ba nitong kalasin ang mga kahoy nang hindi gumagalaw at sinabi nito na hindi ito posible. Kung ganun daw ay wala siyang ibang magagawa kundi ang sirain ang lahat ng iyon. Sa isang mabilis na galaw ay sunod-sunod na nasira ng ating bida ang mga kahoy nang walang hirap. Hindi naman makapaniwala ang mga warrior na nandoon dahil ibang klase pala talaga ito at alam na nila kung bakit siya ang kanilang commander. Nung nasira na ang lahat ng ito ay sumigaw si Zhug Songkai sa likod at tinanong nito kay Chon kung tapos na ba siya. Dahil hindi pa ito nakakakita ng ganong klaseng machinery ay sobrang excited ito at tinanong sa ating bida kung pwede ba niya itong imbestigahan saglit. Pinagbigyan naman ito ni Chon at sinabing bibigyan lang siya nito ng 10 minuto dahil kailangan na nilang tumuloy. Sa di kalayuan ay nakita ng kanilang grupo ang isang pintuan na merong malakas na liwanag. Pagkapasok nila ay hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Wala silang ibang nakita doon kundi ang napakaraming silver coins na parang bundok na dahil sa taas nito. Kukuha sana doon ang babaeng warrior pero biglang sumigaw si Zhug Songkai at sinabing wag nilang hahawakan ang mga silver coins. Bigla naman nitong binawi ang kanyang kamay at nanghingi ng tawad sa ating bida dahil hindi niya napansin na gumalaw ang kanyang kamay. Sinabi naman sa kanya ni Chon na wala daw siyang paki kung kumuha sila nito pero si Zhug Songkai ang pumihil sa kanila kaya meron siguro itong dahilan kung bakit. Sinabi ng bata na tama nga ang kanyang hinala dahil meron daw siyang nakitang patibong doon at gagana ito pag merong humawak sa mga silver coins. Meron namang nakita si Wang na kakaiba at tinuro niya ito sa kanilang commander. Tumingin ito kay Zhug Songkai at nakita nito na tumango ito sa kanya kaya naisip nito na ligtas itong kunin. Pagkabukas niya dito ay nagulat ito dahil nakita niya ang mga pills na makakatulong sa kanya sa hinaharap. Lumipat muna ang storya sa Mount Hua Sect at makikita natin na nag-training si Wool kasama ang kanyang master. Nahalata nito na wala sa kondisyon ng kanyang estudyante kaya pinatigil niya muna ito. Sinabi nito na hindi naman bumaba ang kanyang abilidad pero hindi din naman daw ito umangat. Nagulat si Wool nung tinanong nito na dahil pa rin ba ito sa pasaway na batang lagi niyang kasama. Nung sinabi nito na hindi naman pasaway ang ating bida ay tinignan siya ng masama ng kanyang master kaya nanghingi agad ito ng tawad dahil sa pagsagot. Kumalma naman agad ang master at sinabi na bilib naman siya kay Chon dahil walang nakaalam sa kanila na tinatago pala nito ang kanyang tunay na lakas. Pero, kailangan na nitong mag-move on dahil patay na siya. Hindi naman daw siya sobrang walang puso pero binigyan na nito ang kanyang estudyante ng sapat na panahon para magluksa kaya kailangan na nitong kalimutan ang lalaki at bumalik na sa training. Bumalik na ang storya sa ating bida at makikita natin na meron silang kalaban na kakaibang bagay. Nagulat sila dahil napansin nilang takot na takot sa mga iyon si Zhug Songkai. Nung tinanong siya ng babaeng warrior kung bakit ay sinabi nito na hindi gawa sa machinery ang mga iyon. Tinuro niya ang mga ito ay sinabing wala silang bahid ng machinery at baka gawa daw ito sa witchcraft. Pinakita ang nangyari 30 minutes ago nung umalis na sila sa lugar kung saan nakita nila ang napakaraming silver coins. Pagpasok nila sa susunod na kwarto ay bigla na lang silang nasaraduhan nito sa likod at nakita nila ang mga kakaibang kalaban na iyon sa harapan. Habang nakikipaglaban ay sinabi ni Chon na alam naman niya na napakaraming ninakaw ng 3 spiritual minds pero hindi daw nito inaakalang nagnakaw din ito ng witchcraft. Niloko naman siya ng babaeng warrior at sinabing hindi siya takot sa mga kahoy na gumagalaw gamit ang machinery pero takot siya sa mga bagay na gumagalaw gamit ang witchcraft. Para sa kanila daw kasi ay parang parehas lang ang mga iyon. Nalaman agad ng ating bida kung ano ang kanilang kahinaan kaya sinabi nito sa lahat ng kailangan nilang putulin ang kamay nila at paa. Sinubukan itong gawin ni Wang pero sinabi nito kay Chon na hindi daw ito ganun kadaling gawin. Sinabi naman nito na wag na silang tumulong at protektahan na lang nila ng maayos si Zhug Songkai. Sa isang iglap ay tinalo ni Chon ang tatlong kalaban gamit lamang ang isang mabilis na atake.
Sinabi ng babae na susubukan din sana niyang tumulong pero iba daw talaga ang lakas ng kanilang commander. Makalipas ang ilan pang sandali ay naguunat na ang ating bida dahil natapos na nito ang lahat ng kanilang kalaban. Habang naghahanda na sila bago pumunta sa susunod na lugar ay merong nakita si Chon sa lapag. Pinulot niya ito at tinabi sa kanyang damit dahil kahit hindi daw niya alam kung ano ito ay mas mabuti nang dalhin na lang nila iyon kesa pabayaan sa lapag. Napakarami daw talagang kayamanan na nandoon dahil nakita nila na punong-puno naman ng gold coins ang sunod na kwartong pinasok nila. Gaya ng dati ay sinabi sa kanila ni Zhug Songkai na hindi nila pwedeng basta-basta na lang hawakan ang mga ito dahil merong mga patibong na nakadikit dito. Tinawag ng babaeng warrior ang ating bida at sinabi na meron daw siyang nakita. Nakita daw niya ito sa gilid at sinabi din ng bata na pwede itong kunin kaya kunuhan na niya ito at dinala sa kanilang commander. Pagkatingin doon ni Chon ay sinabi nito na nakakuha siya ng jackpot dahil sobrang importante ng mga nakalagay sa loob nito. Ang una niyang nakita ay ang mga Shaolin Boosters. Nagbibigay daw ito ng 20 years na internal kipag-kinain at para na rin daw nagdeklara ng gera ang mga magtatangkang magnakaw nito sa Shaolin Temple. Nabilang nito na 10 ang ninakaw sa kanila ng 3 spiritual minds kaya inisip nito na wala talaga itong takot. Tinignan na rin nito ang iba at nakita niya ang iba't ibang uri ng martial books. Napansin niya agad doon ang martial arts ng archery god na Divine Sun and Moon Archery. Hindi daw masyadong sikat ang archery dati pero binago ng archery god ang isip ng lahat. Siya daw ang pinakamalakas na gumagamit ng archery sa buong Murim. Sinabi din sa alamat na kaya nitong wasakin sa isang pana lang ang isang malaking bato at kaya din daw nitong magpaliko ng pana. Nakita din nito ang libro ng intermediary attacks at kung papipiliin daw siya dito at sa archery book ay iyon daw ang kanyang pipiliin. Ang huling nakita niya doon ay isang espada at namukan agad niya ito. Nung sinabi niya ang pangalan ng espada na Yaehan ay nagulat si Wang at tinanong kung iyon ba talaga ang sikat na espada. Tumango lang ito at nilagay na sa kanyang baywang ang espada at inisip kung nilaibat ba talaga ng 3 spiritual minds ang buong mundo para nakawan.